Bata pa po. Oo, kaya kailangan pa magtrabaho. May trabaho ka ba, madam? Pagka Ah, umaga? wala po. Nung nakaraan po, pero ngayon po naghahanap po ako ng malilipatan kasi umalis po ako sa sa work ko dati. Ah, sa Kalagburg, yan din sa Palawan. Apo. Hindi mo na tayo sa Maynila. Dito sa Maynila magtrabaho. Wala pa po eh. Bakit naman? Wala lang. Ayoko po kasi malayo sa mga anak ko. Ay, buti ka pa. Ayaw mo lang malayo. Ako, yung ex-wife ko, gusto lumayo eh. Mahirap kasi pag palayo sir sa mga anak. Oo, mahirap talaga. Kasi mahirap lumaki yung mga bata na wala yung mga magulang. Kaya nga po. Hindi iba ugali. Ang mga kabataan ngayon, Kaya nga. pagka hindi mo sila kasama, pera lang ang hanap sa'yo. Kaya nga po. Kaya ako, parang ayoko din umalis eh. Ayoko din mag-abroad. Walang kasama yung anak ko dito sa bahay. Nandito ba po kayo sir sa Pilipinas? Nandito pa eh. Nag-iisip pa ako kung mag-abroad ako kasi walang kasama yung mga anak ko. Hindi kumuha po kayo ng yaya po. Sana may makuha nga eh. Kaya nga sumali ako dito para may makuha, may makasama ako dito. Yaya, makahanap ka ng yaya. Hindi sir, makakasama sa buhay sir. Yaya pala ang hinahanap niya sir. Kaya kayo sumali. Hindi, makakasama sa buhay ma'am. Siyempre, Okay. kasi yung pagbabantay sa bahay. Kasi mahirap sa panahon ngayon ma'am, mahirap sa mga lugar na mga malalayo sa Maynila. Delikado sa mga kaya pagka umalis siguro kung plano ko umalis pag malaki na yung mga bata. Yung pangalan niyo po sir? Yung Grade pangalan niyo po 7. Grade 7. Maliit pa ma'am. Nasaan na Ayaw po pa yung... Ilang Ma'am? taon na po kayong naghiwalay, sir? 47 ma'am. Ilang taon na po kayong naghiwalay ng inyong wife? Tagal na. 2000 pa ma'am, 22 pa ma'am. Magti 3 years pa rin ma'am. Okay. Oh, okay. 9 years ang agwat namin, 9 years. Kayo ma'am, yung mister nyo ma'am, ilang taon yung agwat nyo ma'am? Sino mas matanda ma'am? 12? 12 po. Ano mo? Kayo mas matanda ma'am. Siya po, ano po siya ngayon? Nasa 52 na. Eh sinong umalis ma'am? Siya. Pareho, same kami. May mga problema kasi. Hindi magkasundo ma'am. Baka may bisyo ma'am. Ako kasi wala akong bisyo ma'am. Manood lang ng TV. Kahit nyo Manood lang naman. ng TV. Saka magpagpasya lang. Kaya may Di po bakanting kayo araw. Ma'am? Wala pong inom. Wala pong inom. Pag may birthday mo, siyempre, may okasyon, may mga reunion kami mga kaklasmate, siyempre, mapapainom ka. Pero pagkatapos mo, wala lang kasunod. Bait nyo naman. Kayo, ma'am? Sana all. Ba't kayo iniwan? Bait nyo pala eh. Ma'am? Ba't po kayo iniwan? Mabait naman pala kayo. Kasi ma'am, bata pa yung napangasawa ko, ma'am. 9 years ang agwat namin. Hindi pa ata sawa sa pagkadalaga. Ganun. Hindi naman, trabaho yun, ma'am, ha. Pinasok ko pa sa pabrika. Kilala ko yung may-ari ng pabrika. Tinuruan ko sa makina. Tapos, nagkaroon ng jowa-jowa.
Eh, ganun talaga ang buhay pag nasa Paprika. Ilang Buti po yung ilang taon na po ba yung edad niya nung naghiwalay kayo, sir? 36 siya, sir. 36, ma'am. Nung naghiwalay kayo? Opo, sir. May edad na. 36 siya. Hmm. Tsaka ano, sir, pangalawa na yun, sir, eh. Mahirap na kasi umulit pa, eh. Yung una, siyempre, patawad mo, natukso. Eh, pangalawa na ulit. Hindi na tukso yun, sir. Sadya na. Kasi, pangalawa na, eh. anong tawag doon, sir? Yung pangalawa, ma'am, ano na yun, ma'am? Ginusto na yun, ma'am. Ginusto. Sinadya na talaga. Oo, sinadya na. Pero, kasi ang katwiran niya, pagka daw day off siya, wala siya mapagdibangan. Eh, di pinag-aral ko ng caregiver, ma'am, tuwing weekend. Para maging busy-busy. Kasi, pasok ka ng caregiver. Pero naman lang kaibigan sa caregiver, classmate niya, sinama naman sa inuman-inuman. Ayun, kaya masama yung ano, ma'am, dumadayo ka pa ng lasing, inuman, pagbabaeng tao. Sa lalaki kasi, ako kasi ma'am, laking Maynila. Kaya kontrolado ko yung pag-inom. Alam ko na yung galawan sa Maynila. Pag nandun ako sa Tondo, Santa Cruz, Santa Ana, Pandacan, alam ko na yung lugar na yan kasi laking Maynila ako. Kaya dapat yan, kontrolado may pag-inom. Kasi kahit paharap yung mga tao, yung kaibigan mo, alam mo ugali. O yung kaibigan ng kaibigan mo, hindi mo alam ang ugali. Kahit saan naman po dapat kahit saang lugar ka, dapat control naman talaga yung inom eh. Control ka lang, oo. Kasi pag talikod mo, umihi ka, hindi mo alam, nilagyan yung yung alak mo, nilagyan ng tulog. Kaya hindi mo Buti na mamalaya. Sir, buti po yung anak nyo naiwan sa inyo. Ayaw sumama sa kanya, ma'am. Bakit po? Kasi hindi niya man inaasikaso eh. Na ano nga yung panganay ko, na-operahan sa orthopedic, ma'am. Eh, may trabaho ko noon. Siyempre, wala magbabantay. 1 linggo. Binantayan ko. Kaya ako nawala ng trabaho. Kaya ako natanggal sa trabaho. Kasi COVID pa noon eh. Hindi pwedeng pa iba-iba yung bantay. Wala po kayong kamag-anak dyan? Meron, ma'am, kaya lang hindi naman pwede na iaasa mo lahat sa kamag-anak mo. Sa bagay. Kaya ako ng ma'am sariling sikap. Hindi ako masyadong kamag-anak, palalapit. Kasi nung maliit pa ako, laki ako sa lola. Sabi ng lola ko, pag-aaralin kita para pagka nawala na ako, kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Hindi ka pwede umasa sa mga kamag-anak mo, mga tiyahin, kasi gagawin ka lang niya alila. Kaya nag-aral ako, ma'am. Kasi mahirap yung Yung bunso niyo po, sir, ilang taon na po? grade 6, ma'am. Nasa 13 years old, ma'am. Kayo, ma'am, ilan anak niyo, ma'am? Pareho. 4 po eh. Ba? 4 pa, ma'am. Kulang pa, ma'am. Kulang pa. Kulang pa, ma'am. Kalahating dosena, ma'am. Mukhang ma'am. Sunod-sunod ni kumpare, ma'am. Lami tayo. Mukhang sunod-sunod. Mukhang laging lasing si kumpare, ma'am. Kaya sunod-sunod. Bata pa kasi ako nag-asawa. Kaya naman pala, ma'am. Ganun talaga ang panahon, ma'am. Pagka ako, ma'am, sa ano ko lang to, sa observation ko lang. Yung mga babae ngayon, ma'am, hindi ka mukha ng panahon ng lola at lola ko. Hindi sumasama sa mga kung saan-saan. Magniyaya ng kaibigan, may birthday. Hindi basta-basta sumasama. Eh ngayon, ma'am, malalaman mo, nandun na sa handaan. Paano mo naman pipigilan? Nandun na. Kaya sabi ko sa mga anak ko, hindi mo na ako aalis kasi hintay ko kayo magkaroon ng isip sa college. Pagka kayo nag-college na, saka na ako aalis. Iba naman anong... ngayon, sir. Oo, ma'am. Iba dito sa Maynila, ma'am.
Diyan kasi sa probinsya, ma'am, medyo maano pa yung mga kabataan, ma'am. Medyo takot pa. Dito kasi, ma'am, pag nasigawan mo lang, layas na kagad yung mga bata. Pupunta sa bahay ng barkada. Sa inyo, ma'am, nung na kayo naghiwalay ng asawa niyo, ma'am, buti yung anak mo sumama sa ma'am. Opo, sa akin po, yung 4. Pero may ano naman ng papa nila, ma'am. Meron naman sustento, ma'am. Dati wala, pero ngayon meron na din. Ay, buti, meron. Ako, simula Kasi- nung umpisa, wala eh. Wala na kasi akong Solo. trabaho. Sabi ko, wala na po akong work ngayon, kaya sabi ko sa kanya na muna. Ay, buti, ganun, ma'am. Ano ba work niyo, ma'am, dati, ma'am? Wala lang, sales lady lang. Oo. Kahit magandang, kahit ganun na position, ma'am, ano yan? Marangal na trabaho yan. Hindi lang nilalang lang yan. Ako Baba nga, lang ma'am, kasi ng... technician ang posisyon ko. Dati akong supervisor technician. Bumaba ako sa technician, ma'am. Kasi nagkaroon sa namin, kumpanya, dati ko pinapasukan. Nagkaroon ng palakasan. Opo. Biruin mo, tao ko lang, ma'am, mga technician ko lang. Supervisor niya ako, tinuruan ko. Tapos namamalayan ko, kinuhang ninong yung manager namin. Hindi ko alam. Tapos mga ilang buwan lang, technical manager ko na. Kaya sabi ko, wala na. Alis na ako sa kumpanya na to kasi hindi na basihan yung tali, yung skills. Ang basihan ngayon yung kamag-anak, kumpare, ninong. Kaya umalis na ako, ma'am. Lumipat ako sa ibang kumpanya. Okay. Bali sa kayo nag-sales, ma'am. Sales lady, ma'am. Sa SM, ma'am. Meron bang SM dyan, ma'am? Palawan. Wala. Ay, sa Puerto po, pero dito po kasi ako sa sa Taytay. Ano yung mga molding yan, ma'am? Molding yung pinasukan niyo, ma'am? Hindi, parang malaking lang, store. Kasi sa sa Bensan, sa Coronadal, KC Mall ang malaki doon. Sa Cagayan de Oro naman, ma'am, Kitay, tsaka SM. Tapos meron bang Gaisano dyan, ma'am? Wala Palawan, po ma'am. eh. At mga Wala molding- po. Dito po kasi sa Taytay, parang na po ito, sulok na po ng Palawan. Malayo na po rin. Dulo, ma'am? Parang dulo ng Palawan. Malapit po sa El Nido. Sa El Nido. Doon sa kaibigan ko, sa classmate ko. Kasi yung classmate siya ng boss ko, diyan nakatira. Ano siya dyan? Pastor na ata siya dyan. Sino? Ano, ma'am? Po? Ano yung mga naging work, ma'am? Sales lady talaga, ma'am? Ano po, sir? Ano yung mga dati yung mga pinasukan, ma'am? Talagang puro sales lady lang, ma'am? Opo, hindi naman po kasi ako talaga nag-work kasi dati stay at home lang po talaga ako kasi siyempre po nag-aalaga ng mga bata. Yun talaga. Bali yung Ngayon, anak niya, ma'am. Yung pangalan niya, ma'am. Ilang taon na, ma'am? Yung ano po? Yung pangalan niya, ma'am. Ilang taon na? 22 na po. Magto-23 na po ngayong January. College na yun, ma'am, ah. Babae, lalaki, ma'am? Graduate na siya, babae. Anong course? 2 years lang, midwife. Pwede naman. Oo. Ano, balak niya, ma'am? Mag-abroad siya, ma'am. Ayaw niya eh. Sayang. Hindi bata siya. Kasi yun nga, yun nga pinagsisisihan ko eh. Dapat pala, nag-abroad na ako nung edad ko ng mga 30 plus. Kaya lang, sa isip ko kasi, maliliit pa yung mga anak ko. Kasi yung kasabay ko sa trabaho, nasa New Zealand naman. Dapat kasabay ko sa Saudi yun. Mag-abroad kami noong 2015. Siya muna nauna. Ngayon nasa siya, New Zealand na. Same din ng ng mga machine na ginagawa namin, nire-repair namin. Yun din yung ginagawa niya ro. Iba lang pangalan ng company. Pero ngayon, yung company ko ngayon, medyo maganda rin. Sa San Juan dito sa Maynila.
Kasi ano more on travel kami dyan sa Jensan, tsaka Mindanao, Bisaya, Mindanao. Halos lahat ng client namin dyan. Bismin. Nang ano kami ma'am, food processing, machinery, bakery, oven, industrial mixer. Malalaking ano ma'am, malalaking machine. Mga votator, ganun. Oo sir, mga conveyor, mixer, industrial oven, ginagamit ng Gardenia, Goldilocks dito sa Maynila. Tsaka yung mulak, farmer's bread, mga mga ginagamit na ng machine. Kasi yung boss ko, direct sa ano, Italy tsaka sa France. Ngayon, siyempre, yung servicing ng tsaka installation, covered na namin, mga technician. Mabait lang yung amo ko ngayon, kaya medyo matagal-tagal na rin ako sa kumpanya. Kasi yung una kong pinasukan, sayang. 17 years ako doon. Tapos, technical supervisor lang. Samantalang yung tao na tinuruan ko, 3 buwan pa lang. Naging technical manager ko na. Kaya iniwan ko yun, sayang. Kayo, ma'am, wala kayong balak na mag-asawa ulit, ma'am? Hindi ko pa alam eh. Ano hindi mo alam? Sumali kayo dito. Panahon na lang magsasabi na. Ha? Inaalam na, Panahon na lang ma'am. Panahon na lang yung magsasabi. Panahon na lang, ma'am? Opo. Ano ba yun, ma'am? Panahon na lang? Paano kung matanda na tayo, ma'am? Nasabi niyo, panahon pa rin. Hindi pa nasa tamang panahon na talaga? Nasa tamang panahon na tayo. Yung puso niyo, ma'am, ilang taon na, ma'am? Tamang panahon, tamang taon na lang hanapin mo, ma'am. Oo, kasi ma'am, ilang taon na ako? 47 na, ma'am. Kayo, 40 plus na. 20 years na lang, senior na tayo. Senior na kayo, ma'am. Kasi yung pag-aasawa ako, ma'am, nag-asawa ako, ma'am, hindi ko iniisip yung edad ko. Dapat kaya, kung tutuusin, sabi ng mga pinsan ko, dapat nag-asawa ka, mga 25. Kasi pag tungtong mo ng 45, yung anak mo, isa dyan, may trabaho na. Kasi kung mag-aasawa ka, Nag-asawa ng bata ko eh. Tingin may mga dalaga na ako. 3 na yung dalaga ko. oo, buti sa inyo, ganun ma'am eh. Ako kasi ma'am, nag-asawa ako ma'am, ano na eh, may edad-edad na kasi ko. Kasi naano ko sa trabaho ma'am eh. Pupo ko lang sa trabaho, puro trabaho eh. Hindi ko na, wala akong panahon dati sa ano, jowa. Eh ngayon kasi ma'am, siyempre iba na ang panahon ngayon. Okay na yung mga anak. Yung anak nyo, okay na ma'am. May mga malalaki na kayo. Sa akin naman, ma'am, okay naman yung anak ko. Wala naman silang pakialam pagka ano. Basta ang mahalaga lang, yung mga pangarap niya sa buhay, magampanan ko lang. Kayo, ma'am, yung mga anak niya, ma'am, midwife yung isa, ma'am. Ano pa yung sunod, ma'am, na course na kukunin, ma'am? 3rd year college na yun. 3rd year na, ma'am. Anong course, ma'am? HM, major in finance. Sorry. Business, major in finance. Puro babae, ma'am? Anak niya, ma'am? 3, isang boy. Isang lalaki. Makakaluwag-luwag na kayo niyan, ma'am. Sana nga. Pagka nakatapos na, ma'am. Saan kayo nakatira, ma'am? Sa bahay niya, ma'am? O bahay ng parents niya, ma'am? Nagbo-board ako. Kayo, ma'am. Yung mga anak niyo, ma'am? Sa parents niya, ma'am? Sa papa nila. Doon umuwi. Ano man, nagtitipla lang kayo, ma'am. Tuwing weekend, ma'am. Dalaw-dalaw na lang. Oo. Sa Puerto naman sila nag-aaral. Puerto. Hindi ba magulo dyan, ma'am? Sa Puerto, ma'am? Kasi doon sa Coronado, ma'am, medyo magulo. Ang daming sundalong daming checkpoint. Pero sa inyo, ma'am, ano ba ang purpose niyo, ma'am? Ba't kayo sumali dito, ma'am? Karoon ng
kaibigan. Tapos, Yung ano po kanina, ma'am, yung umiiyak na bata, kaano-ano mo yun? Anak mo po ba yun? Maliit pa? Ano po, apo po ng kaibigan ko. Dito po kasi ako sa house ng kaibigan ko. Apo ng kaibigan mo. Opo. Hmm. ang layo kasi ni Madam eh. Iba yun, pagka nakaano ko. Pwede ko kayo madalaw dyan, Madam. Pwede naman, maganda dito sir, lalo sa El Nido. Oo, kasi puntahan ko rin yung kaibigan ko dyan, sa El Nido. Yung classmate ko sa Don Bosco. Para makapag, ano rin, unwind din minsan. Kasi puro trabaho na lang. Ba't nawala kayo sa cam sir? Hindi ko kayo makita. Ginalaw mo po kasi, ma'am, yung cellphone mo. Nandito ako, ma'am. Sir. Nandito ako, ma'am. Malapit sa puso nyo. Nakita na po ninyo, ma'am? Nakita po ninyo si Wala sir? po. Wala. Wag niyo po galawin yung cellphone. Paano yan? Pindutin niyo po muna yung camera, ma'am. I-home niyo mo yung cellphone mo. I-home mo muna, i-home screen mo. Pagkatapos, balik po kayo sa Vibe. Sa Viber. Pindutin po ninyo yung Viber ulit. Tapos yung camera. Naku, nawala. Cancel yung pinindot eh. Hindi camera eh. Hindi camera yung pinindot, sir. Cancel. Baba niyo po muna, sir. Tawagan po natin ulit. Wanted, sweetheart. Wanted, Mm-mm. sweetheart. Baba niyo po muna yung camera, sir. Ano po yun? Si Don Bosco? Kilala niyo po ba si Don Bosco? Sa Tondo, sir. Sa Sa Tondo ako Tom Bosco Tondo. Okay, sige. Yes, sir. Baba niyo po muna. Baba niyo po muna yung tawag. No? Tatawagan po natin ulit. Wanted, sweetheart. Wanted. DJ Joe. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Huwag niyo na po galawin yung cellphone mo, ma'am, ha? Hawakan niyo po muna yung tulad po kanina yung sit up mo. Yan. Hintayin po natin si sir. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sir, saan ka na? Ayun, si Madam. Nasilayang ko ulit, sir. Siguro maganda si Madam nung kabataan niya, sir, no? Bakit ngayon hindi na maganda? Maganda pa rin, sir. Oh. Kitang-kita mo sa hugis ng mukha, sir, eh. Grabe. Sabi nga nung matatanda, sir, eh. Oh. Pag nung kabataan mo, hindi ka masyado nag-aayos Mm. at nagkaroon ka na ng edad, doon lumalabas yung totoong kagandahan, sir. Oh. Halos karamihan nung may asawa pa, hindi makapag-ayos, lusyang, no? Pero nung nawala na ng asawa, biglang gumanda, ganun. Oo, sir. Ganun talaga, sir. Oo. Parang ano yan, sir, eh. Parang bulaklak, sir, eh. Nung napitas na, hinawakan ng nakapitas, siyempre medyo nangunguluntoy, sir. Ngayon, binitawa. Nilagay sa baso ng tubig. Nag-bloom na ngayon, sir. Nag-bloom na ngayon. Siyempre, sir, eh. Nagkaroon siya ng space. Para malinawan, sir, di ba, sir? Ilan lang naman yun, sir, eh. Nagkaroon ka ng time sa sarili mo. Sabi nga ng iba, eh, alagaan mo yung sarili mo, huwag mong pababayaan. Kasi walang ibang magbabago kundi ikaw din. Kasi pagka pinabayaan mo yung sarili mo, puro ibang tao yung iniintindi mo, eh hindi naman siya yung forever mo makakasama. Ngayon, di iniwan ka, di wala din. Nasobrahan. Gano'n pag nasobrahan ka na pag-iintindi.
Kaya dapat talaga sa panahon ngayon, sir, marunong ka sa sarili mo. Mm. Magbigay ng oras, panahon. Sabi nga nila, ang problema, nandyan lang yan. Hindi mo kagad bigyan ng solusyon yan. May tamang panahon para masolusyonan ng problema. Kaya, hanggat nandyan yung problema, sakyan mo lang na sakyan. Huwag mong hanapan ng solusyon. Kasi hindi naman kaagad masusolusyonan yan eh. Sakyan lang. Oo, kasi ang Diyos magbibigay ng solusyon, sir. Diyos ang magbibigay ng solusyon sa problema mo na bakit kayo nagkahiwalay, ano mga naging dahilan, isip ng isip, bakit ano nagawa mo. Huwag mo intindihin yan. Kaya ako sa trabaho lang akong trabaho. Hindi ko iniisip na bakit ako inutuan, anong pagkukulang ko. Kasi sa wala akong kukulang kasi nagtatrabaho naman ako eh, provider ako eh. Mm. Ako nagpo-provide ng pagkain sa bahay, pambayad sa tubig kuryente, Mm. pinaaral ko, pinasok ko sa trabaho. Ano ba yung kulang ko? Diba? Sabihin, panahon, time. Ba't hindi ba tayo magkasama sa bahay, araw-araw umuwi? Kaya sabi ko sa sarili ko, sir, simula nung inulit niya ulit yung ginawa niya, cut na. Tapos na ang panahon ng paghihintay ko, pagtitimpi ko, pagtitiis ko sa kanya. Bayan. Kaya dumating na yung tamang oras na eto na ako. Sige, tutuluyan ko na. Kasi pagtanda naman niya, sino naman ng kawawa? Sana yung kasama niya ngayon, alagaan siya pag nagkasakit siya. Ganyan lang naman yun, sir. Mm. Kaya pag si madam, aalagaan ko yan, sir. Oo. Siyempre. Di baling akong mawalan ng trabaho, sir. Basta maglagtapo lang yan. Yan yung totoong pagsasama sa hirap at ginhawa. Mm. Hindi yung puro ginhawa lang ang pagsasama niyo. I-appreciate mo naman, ma'am. Mag-react ka naman sa mga kwento ni Sir, ma'am. si madam, mukhang naiiyak na, sir, ah. Alagaan ito, tapos wala kayong trabaho, anong makakain natin yan? Wala tayong, paano tayo mabubuhay niyan? Naku. Maraming paraan, madam. Alam niyo, madam, nung nawalan ako ng trabaho dahil binantayan ko yung anak ko sa ospital, may motor ako, naghabal-habal ako, madam. Nag-GNT ako, nag-Shopee ako. Nag-angkas ako, Joyride. Kaya nasa lalaki yan, madam. Sipag mo naman nag-iintay, po. Diskarte. habang nag-iintay ang tawag na ibang kumpanya, syempre, huwag mo sayangin yung oras, yung panahon mo, na nakatambay lang. Kaya lahat yan, pinasok ko, ma'am. Joyride, angkas, Panda Food, Food Panda, delivery. Kaya yung anak ko, ma'am, hindi nagutom. Kasi itong bahay nga, ma'am, oh. Ako nag-provide itong bahay. Basta kung anong pangangailangan, ma'am. Ang kailangan ko lang, ma'am, yung makakasama sa hirap at ginhawa. Hindi yung puro sarap lang. Pagdating sa hirap, bayaran ng utang, iiwan ka sa ere. Yun ang mahirap. Pag sa Marami. utang, ako, sir, no? Utakan kasama mo. Tara, utang tayo. Pagdating ng hulugan na, ay, sa'yo yan. Ikaw umutang yan. Patay tayo dyan, sir. Yun lang ang masakit, sir. Mga ganun. Kaya ako, sir, yung itong anak ko, ang mga anak ko, hindi ko sinasanay sa mga luho yan, sir. Sa mga luho, hindi ko sinasanay. Sa mga gadget, nako. Mm. Sabi ko sa kanila, mag-aral kayo. Pag kayo nakatapos, wag muna kayo mag-asawa. Magpakasawa kayo kung saan yung gusto pumunta. Pag may trabaho na kayo, mag-Boracay kayo, punta kayong Baguio, punta kayong Palawan, mamasyal kayo, okay lang. Kasi ako, nung binata ako, madam, pinagdaanan ko na yan. Nagtrabaho ko ng 21 years old hanggang 28 years old. Puro lakwatsa ginawa ko, madam. Happy-happy. Kung saan-saan lugar. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag ako nag-asawa, hindi ko nagagawin yan. Kasi napagdaanan ko na yan eh. Na-experience ko na yan. Kaya tapos na, tama na. Hanggang doon lang yan ang limit.
Kasi, mas maganda kasi sa isang lalaki, ma'am, alam niya yung limitasyon niya. Pagdating sa mga barkada, inuman, alam niya kung hanggang saan lang siya. Pag inaya, ay, bro, magka pa tayo sa ano? Ay, hindi na, pre, uwi na ako kasi hindi ko na kaya kako. Kahit sabihin mo na kaya mo, sabihin mo hindi mo na kaya. Kasi pagdating naman ng nagkasakit ka, ma'am, sino sa inyo yung pupunta sa ospital? Makakainuman mo. Wala pupunta sa ospital niyan, ma'am, para magbantay sa'yo. Tama. Pag nakaburol ka na, mag-cross of the sign na lang yan sa libing mo, sir, no? Yun lang. Kakainan ka pa. Kaya, ma'am. Kaya kung si madam, sir, nako yan, sigurado. Aalagaan ko yan, sir. Hindi ko iiwan sa ospital yan, sir. Kaya nga tayo lang. Grabe, sa hospital ka agad. Etong anak ko nga, sir, inasikaso ko to, sir, pagpasok sa orthopedic, walang ginastos. Paglabas, walang ginastos. Nilakad ko lahat yan kung saan mga NGO. Dumapit ako kay Tulpo, Philippine Sweepstake, Charity Sweepstake, nilapit ako lahat yan bago kami pumasok sa loob ng ospital. Kumbaga, sir, alam mo na may mangyayari, kailangan paghandaan mo ng maaga. Alamin mo kung ano yung mga tao na makakatulong sa'yo, ano yung mga samahan na pwedeng tumulong sa'yo, or yung mga lalapitan mo. Para pagdating na nandiyan ka na sa ganyang sitwasyon, hindi ka na masyadong nangangapa-ngapa. Tatawag ka sa kamag-anak mo, hingi ka tulong, tatawag ka sa kapatid mo, hindi na. Kasi alam mo na yung ginawa mo Kung baka, ma'am, bago yung gulong ng sasakyan, bago ma-flat, meron ka na kagad reserba na gulong. Yun yung panuntunan ko sa buhay, ma'am. Bago ko pasukin yung isang sitwasyon, ma'am, meron na ako nakaabang na doon kami dapat. Itong bahay ko, ma'am. Siyempre, ma'am, sa asawa ko ma'am, kasi kasal kami dalawa. Meron siyang habol dito. Siyempre, baga ako mag-aasawa ulit, kukuha ako ng sariling bahay, hiwalay. Di ba, sir? Ihiwalay ko siya. Para walang Hindi ka na pala kasal, sir. Sir, Ma'am? hindi na pala kayo pwede ikasal kasi nakasal na kayo. Oo nga, ma'am Nakasal na kami, ma'am, sa West, ma'am. Pero meron na kaming ma'am, nagsampa na ako ng kasi tinanong ko na sa abogado, ma'am Sabi sa akin ng abogado, sir, hintayin na lang natin na magkaanak. Para yung kasal nyo. Kasi ayoko naman nakasuhan, ma'am. Sayang lang ang pera, ma'am. Pag magpapangal ka, ma'am. Sayang ang pera. Magkano ang annulment, ma'am? 100,000. Ipagawa mo na ng bahay. Kayo, ma'am, kasal kayo, ma'am? Kayo, ma'am, kasal kayo, ma'am? Oo, pero hindi naka-register. Ano nangyari, ma'am? Hinold, ma'am? Hinold yung registration, ma'am? Hinold? Hindi ko alam. Marunong yung asawa niyo, ma'am. Kaya, kumuha ako ng marriage license, wala akong nakuha. Single pa rin yung lumabas. Pero ngayon, ma'am, may asawa siya, ma'am. Oo. Ano yan, ma'am? Tawag dito, ma'am. Marunong siya, ma'am. Hindi niya ipinasok yung record niyo. Kaya walang habol. Yung tutusin. Mas okay na nga yun? Oo, ma'am. Mas maganda yun, ma'am. Kasi pwede kayo ma'am. Pwede magpakasal ulit sa'yo? Oo, ma'am. Kaso hindi nga pwede ikasal Hindi naman kasi basihan ng kasal ngayon, ma'am. Sa panahon ngayon, ma'am, ang kasal, ma'am, hindi na ako, mama, sa sa katayuan ko, mama, sa paniniwala ko, ma'am, hindi na ngayon basihan ng kasal. Ang kailangan ngayon, ma'am, magsama kayo sa hirap at ginhawa. Hindi. Parang yung importante yung kakasundo.
Oo, yun pa ma'am, magkasundo ma'am. Yun yun ma'am. Respeto. Respeto sa isa't isa, nagkakasundo, nagmamahalan, yun. Ganun lang ma'am. Ako ma'am, sa akin ma'am, yun nga ang pagkakamali ko ma'am, dapat hindi mo na ako nagpakasal. Kasi nalaman ko lang, itong huli na ma'am, may mga anak na kami. Sabi sa akin ng kapitbahay nila, yung asawa mo, bago kayo kasal niyan, 3 anak na yung pinalaglag niyan. Bakit? Pambihira. Ngayon mo nang sinabi. Pambihira. Oh. Buti normal po yung mga anak mo sa kanya, sir, kung 3 beses So, na. sir, Bawal. yung panganay ko, nagka-problema nga sir, kaya ako pina-operahan sa buto. Mm. Nagkaroon ng cyst, tumuro sa buto, sa bihita. Marunong sir yung asawa ko. Alam niya kung ano yung mga iinumin ng gamot. Kaya sanay sir, sanay sa mga ganyan. Oh. Kung alam ko lang. Kaya pala nung nadod ako sa kanila, ayaw ko palabasin ng bahay. Diyan lang ako sa bahay. Siguro ayaw ko makapag-usap sa kapitbahay nila para malaman ko yung sikreto nila. Paano nyo ba nakilala yun, sir? Hindi mo kilala ng lubos. Oo, sir. Nasa huli talaga ang pagsisisi yan. Nasa huli ang pagsisisi talaga. Mm. Di ba, sir, masaya naman ako kasi nasa akin yung mga anak ko eh. Mm. Kahit pa paano, pag ako tumanda, meron sa akin mag-aalaga. May mag-aano sa akin, magsusustento ng ang gasto sa bahay. Kaya sa ngayon, sir, kaya ako sumali dito, kahit pa paano, may makakwentuhan ako sa ibang lugar, malalayo, para may makilala ako. At kahit pa paano, siguro, kung hindi naman mamarapati ng Diyos, makasama ko rin, mahanap ko yung forever, di ba, sir? Forever dito. Baka nandito yung forever ko, sir. Si Madam kaya, nahanap na kayang forever niya? Wala pa nga eh. Kaya ako sumali din eh. Kaya ako sumali din kasi wala pa din. Naghahanap pa rin, ma'am. Naniniwala. Kuya, sir, naniniwala ka sa forever? Oo, kasi di ba, panahon naman ng mga matatanda, hindi naman uso kasal. Yung mga lolo't lola natin. Basta magsama lang sila sa hirap ginhawa. Magkasundo. Di ba? Kasi ma'am, nung ako nagkaroon ng asawa, more on give lang ng give eh. Sige, ang haba ng pasensya ko. Kasi dapat pala sa mag-asawa, magkarelasyon, give and take. Pag may topak yung isa, laylo muna yung isa. Pag yung isa, may topak, laylo yung isa. Pag yung isa, may sumpong, iwas muna. Ang kaso, ako lagi ang nag-a-adjust. Siyempre, ako'y may edad eh, kasi siya kasi medyo bata. Kaya akong nag-a-adjust. Yung pala, gumagawa na ng kalokohan. Ganun talaga, madam eh. Yun talaga ang buhay niya eh. Talagang ginusto ng Diyos yan. Sa panahon ngayon. Kayo, madam. Ano ba religion niyo, madam? Catholic. Catholic ka? Ako kasi Christian. Anong gaya niyo po? Ma'am? Ano po talaga niyo? Salit niyo, ano niya? Christian, ma'am, yung Baptist, CBBC. Sayang, malayo ka, madam. Maano ka sana sa kita sa simbahan namin, ma-invite sana kita. Okay lang yan. Nagkaroon na kasimbahan. Ano nga ang pasok Catholic mo, din madam? kasi. Sa ngayon ba wala kayong trabaho, madam? Sa ngayon, wala kayong trabaho? Wala. Sambuan na. Tambay. Sayang, kung kayo lang ang naging, pinaaral ko kayo. Kasi yun kasi ang, madam eh, yun kasi yung panuntunan ko eh. Pag ako may taong minahal,
tuturuan kita kung paano mamuhay nang wala ako. Ibigyan, paralin kita, sige, suportahan kita. Kung anong pangangailangan mo. Parang hindi ka sa akin lagi. Kasi pag ako ng abroad, hindi naman sa abroad, swertihan lang sa abroad. Kung maganda yung amo mo, kung mabait. Eh kung mapunta ako sa kumpanya na iniipit yung sweldo, at least ikaw, pinaaral ko, kaya mong anuhin yung sarili mo, makainin, kaya mo magtrabaho, alam mo paano apply, kumuha ng mga requirements. Baga madam, tutulungan kita kung paano ka makapag-survive. Kasi mahirap kasi yung lagi nakaasa, nakasandal ba, madam? Ganun yung ginagawa ko sa mga anak ko. Eh, hindi lahat-lahat ng oras kasama nyo ang magulang nyo habang kayo lumalaki. Kaya kailangan matuto kayo sa bahay. Kasi pag nasa ibang bahay na kayo, hindi kayo pwede maghahapon kayo nakahilata. Palalayasin kayo ng kapitbahay nyo, ibang bahay. Kailangan, marunong kami. Kaya kahit siya ka pumunta, hindi ka itataboy. Hirap kaya sa mga, ma'am, iba-ibang tao kausap. Ako, may nakasama akong Muslim dyan, ma'am. Sa Cagayan de Oro. May nakasama ako dyan. Mga rebelde. Sa kainuman ko, ma'am, dyan. Dati, nung pumupunta pa ako dyan. Mababait naman sila. Sige. Basta, ano po ipagpatuloy po ninyo yung pag-uusap ninyo, sir. Sige, sir. Tuloy-tuloy po yan pag-uusap ninyo sa Viber. Maraming salamat. Good luck. Salamat, sir. Bye. Bye.